Okay, so yan po, magandang araw po sa inyo lahat, mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So another property for sale na naman po ang ipapakita po namin dito sa bayan po ng Quiapo, Nueva Ecija. So ipapakita ko po sa inyo itong property na ito. Okay, so yan po mga boss, ito na po yung property na ibinebenta. Ito po ay meron pong sukat na 1.4 hectare po. Mahigit daw po, sabi po naming source sa property po na ito. At ang maganda po dito sa property na ito, nakaalong irrigation road po siya. At meron po siyang irrigation canal. At maganda rin po dito, meron po siyang outlet po ng tubig o bukasan ng tubig na papunta po sa property, pampatubig po nila. So nakakalas na po kayo nung diesel na gagamitin sa makina para pampatubig. At ang maganda dito, meron din po siyang deep well na isang source of water po rin po niya in case na wala pong laman yung irrigation canal, ay meron po siyang backup na deep well po. At ang maganda rin po dito ay may power line na rin po, tsaka internet connection. Ayan po. And ang maganda rin po dito na sa property nito ay malapit lang po sa National Highway. Ilang metro lang po, pagliko mo lang dyan, andyan na, paglabas lang po dyan, andyan na po yung National Highway. So ipapakita ko sa inyo yung National Highway. Nasa mga 100 meters lang po siguro, estimate ko po. Ang layo po niya sa National Highway. At ito po ay titled property. 2 titles po ito, sabi ng source po namin. Nasa 1.4 hectare po, mahigit daw po ang kanyang sukat. At ang presyo po nito, ang sabi po sa amin ng source ay nasa 3.8 million daw po yung kanyang presyo. At located po dito sa bayan po ng Quiapo, Nueva Ecija. So na po yung National Highway. Ayan po, doon na po. Mga ilang metro na lang po ang layo po niya. At yung property, andun na po. Part na yan. Isa, dalawa, yung pangatlong pinitak po, tsaka yung pangapat. Bali, 2 pinitak po kasi siya. 2 pinitak. At ang mga dito, meron din po siyang cell site tower. Ayan po. At malapit lang po sa palengke ng Quiapo. Nasa mga kulang-kulang 5 minutes driving lang po. And then malapit lang po ito sa T-Plex Anao exit. Nasa mga 10 minutes driving lang po siguro sa Maynila. Nasa 3 oras po. O kulang-kulang 3 oras po ang biyahe. So simula po dito. Ayan. Diretso po yan. Ito na po yung property. Bali 2 pinitak po siya. Nasa mga 40 to 50 meters po ang estimate po naming frontage po ng property na ito. Ayan. At itatry ko rin po i-flash sa screen kung sakaling makahingi po ako ng kopya ng titulo sa aming source sa property na ito. At ito yung po yung outlet po niya, labasan ng tubig. Ayan. Paglabas ng tubig dyan, diretso na po sa bukid po. Ayan po, hanggang doon pa po yan. At makikita nyo po sa drone video po, i-highlight po namin yung kung saan po yung area po niya. At itong part na rin po ito ay kasama rin po sa property. Ayan, yung banda rin po dito. Pwede nyo na po gawing fish pan po ito. Pwede rin po residential. Yun nga lang po ay kailangan nating tabunan. Estimate ko baka ilang truck ito sa grado. Ayan, at maganda rin po dito ay kabahayan na po. Kabahayan na po yan. Ayan po. Tapos kung nakita nyo po yung mga ano na po silang kuryente po, yun na po yung National Highway. Ayan po, kabahayan na po yan. Okay, so at maganda rin po dito ay accessible po, kahit kotse po dito ay makakapunta. Balang araw po siguro ay sementohin na po ito. Nakita nyo naman po kung gaano po siya kalayo lang doon sa National Highway. So puntahan natin yung ibang part. Itong property po na ito ay ideal po siya sa farming. Ideal po sa farming po ito. Kung gusto nyo mag-residential, pwede rin naman po. Yun nga lang, kailangan natin magtabon. Tabunan po natin yung part na residential nyo po. And then sa side po nito hanggang doon ay pwede nyo pong gawing farm. Kung gusto nyo pong magtanim po ng palay, pwede naman po. At kung gusto nyo magtanim ng gulay, ay pwede rin naman po. Pwede rin po tamnan ng mga fruit bearing. Kung gusto nyo pong fruit bearing itanim, pwede rin naman po. Kung gusto mais, pwede rin po yan. Nasa inyo po yan kung ano yung development nyo sa property nito. Ay nga pong sabi ko, for farming lang po yung property nito. Ayan. So sa ngayon po ay hindi na po nila tinamnan dahil nga po silang magkakapatid ay nagdesisyon na po na ibenta na po itong property po nila.
So hindi ko na po mapuntahan yung ibang part dahil masukal po yung aking dinadaanan. Dahil sa katagalan po kasi ng ano po na hindi naman po nila tinamnan. Okay. So ang inaani daw po yung property nito, ang pinakamalakas daw po na ani, sabi po ng source po namin, ay nasa mga 180 kaban daw po. So parang katumbas na po yun ng 2 hektarya po sa amin. Kasi ang maganda rin po, ang maganda nga po dito, mayroon po siyang irrigation canal at talagang yung tubig ay nasusuplayan po yung pangailangan ng palayan po dito. At meron pa siyang backup nga po na source of water, yung kanyang deep well po. Yun, yung may deep well po dyan. So pag walang laman yung kanyang irrigation canal, ay yung pong kanyang deep well ang ginagamit po nila pampatubig. At parang alam ko po yata doon sa bandaro, sa may mga kahoyin po na yun, meron din pong creek po doon na pinagkukuhanan din po nila ng tubig. So ibig sabihin, tatlo na po yung kanyang source of water para sa pampatubig dito sa palayan po niya. And ang nawasa naman po, andyan lang naman po sa National Highway. So pwede naman tayong maglagay na lang po o mag-ano na lang po ng pipe para kung sakaling gusto mag-residential po dito, ayun nga po, meron na pong pipe na pwede nating maglagay ng pipe para may aabot po dito sa property. Mga 100 meters lang po estimate ko po. At ang maganda rin po dito ay patag po siya, malapit sa palengke, malapit po sa hospital na ginagawa ngayon, malapit sa infirmary, malapit sa munisipyo, malapit sa police station, malapit sa school, malapit sa barangay hall. Kaya no worries po. At ang mga tao po dito ay mabait naman po. Ayan. So hanggang doon pa po yan, hindi ko na po mapuntahan. Ang length po niya yata yung haba po niya parang halos kulang-kulang 1 kilometro naman na po yata. Estimate lang naman po yun. Pero kailangan po natin itong iparelocate para makuha po natin yung exactong boundary ng property. Ang sabi naman po sa amin ng source po namin, na-relocate sa Robin na daw po ito. Pero mas maganda po na iparelocate natin ulit para in case po na magbakod kayo, ay kailangan po natin dagdagan yung mga muhon para hindi po baliko-baliko yung ating bakod kung sakasakali. Ulitin ko, dahil sabihin ko naman po sa inyo, at ulitin ko na rin po sa inyo na kami po ay nangungontrata rin po ng bakod. Pwede nyo po ang pakontrata po sa amin yung bakod po nito. Kung sakasakaling kayo po ang makabili. Doon sa presyo po na 3.8, kausapin na lang natin din po yung mismong seller o mga seller kung pwede pa nilang bawasan yung presyo nila. Nakadepende po kasi yun. Kasi ang ginagawa talaga namin po, buyer and seller po ang dapat mag-usap regarding po sa price. Yun po. Mas maganda rin po na makausap nyo rin po sila. Kami po mga ahente, kami po yung mga mediator po ninyo. At kami na rin po mag-aasikaso ng mga ibang mga dokumentong kailanganin. At kung sa amin nyo papatransfer yung title, pwede rin naman po. Kung meron ko yung taga-transfer ng title, pwede rin naman po. At pag-usapan nyo na rin po ni seller yung mga obligasyon po ng bawat isa. Kagaya po ng capital gain tax, documentary stamp, transfer of title, deed of sale, at ibang mga expenses pa po na kung ano po yung obligasyon po ng bawat isa. Kasi hindi po namin masasagot dahil nakadepende po talaga yan sa usapan po ninyo nung seller and ganun din po sa buyer po. Ayan. So sa mga kapwa namin mga ahente po dyan, pwede nyo pong i-share po itong video po na ito sa mga buyer po ninyo. Pero please lang po, huwag nyo pong i-re-upload yung mga video po namin. Ayan. So pabalik na po sa aking mga kasama dahil hindi ko po kayang puntahan yung pinakadulo. Kaya yung drone video na lang po yung maghahatid po sa inyo sa pinakadulo po ng property nito. Ayan. Sulitin ko po, 1.4 hectare na ang presyo po niya is 3.8 million. Located po dito sa bayan po ng Quiapo, Nueva Ecija. So kung may ibang katanungan po kayo, tumawag lang po kayo sa akin. Sa aking contact number naka-flash sa screen. Pwede niyo kong kontakin po sa Messenger po. Ipa-flash ko rin po sa screen yung aking Messenger and also aking Facebook account para ma-message niyo po ako. And sa Viber po, sa WhatsApp, pwede rin niyo kontakin po. Ayan. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.